Ito yung ano tinatawag na ano, ito. Ito yung mga tinatanim ko rito, yung isa sa perennial, yung alugbati. Ito yung alugbati, kapag kayo nakapagtanim na ng isang beses, ito bumubunga ito, kala mo'y paminta, pagkatapos manlalaglag, tapos sisibol na yan, ganan. Kaya ito isang sa perennial na magandang itanim na gulay. Ito ganito kapag ano yung medyo malaki na yung ano yung alugbati. Kaya magandang itanim yung ano yung alugbati, yan ganito. Tamo, lalaki ng dahon, no. Yan kaya magandang itanim yan. Ito isang perennial yan eh. Perennial. Kaya ako ano yung pagkatay mga ano busy sa trabaho, ito magandang ano itanim. Kaya isa pa din yung kamote. Ito kamote, masasabi mo rin na ano na perennial yan na itong mga ganito na kamote. Kasi itong kamote ganito, kapag halimbawa yung matanda na yung kamote natin, pinagtatanggalan natin yung mga tangkay, may mga naiiwan niya na ano na mga laman sa ilalim, tapos sumisibol siya yung kagaya nito. Ito niyo ito, yan, yan kagaya na yan. Yan, laman niya ng kamote sumusuli. Kaya yung kamuting baging, yan eh matatawag mo rin na ano na perennial. Kasi yung bagay kusa na, yung kapag ikaw ay nakapagtanim ng kamote, siya tuloy-tuloy ka nang makakapag ano, makakapag ano eh. Kaya magandang itanim natin yung kamote, tapos yung alugbati. Yan. Yan, isa pa ito yung ano, ito isa pa. Perennial din yan na kuha niya, tinatanim ko. Dati ako nagtanim din yan galing dun sa ano sa ano, bumili dati ako dun sa mall. Tapos eh yung mga tangkay itinanim ko diyan. Tapos eh ba yung tangkay na ni sumuloy. Pagkatapos namulaklak na munga. Tapos yan oh. Ayan, hindi ko na yung umulan, okay tayo yung may sumibol. Ito ang tawag dito yung ulasiman ito. Ito kumpara dun sa ulasiman na mga kakalat-kalat lang diyan, maliliit yung dahon. Oh, ito malalaki. Ito yung kasi yung mga pang ano pang tinda sa palengke. Dito. Sa atin hindi masyadong ginugulay ito. Ay dito ito ginugulay. Kaya makikita nyo sa bayan, sa mga mall dito sa ano sa abroad na makakabili kayo niyan din sa ano sa mall. Masustansya yan. Ito nga pinagmamalaki nga yan ng mga taga rito na masustansya raw. Kaya ang kagandahan niya kapag kayo nakapagtanim ng isang beses na yan, hayaan nyo lang yan ikusa ng mamumunga, mamumulaklak, mamumunga, tapos siya taon-taon na meron na kayo. Hindi na kayo lagi magtatanim. Kaya ano, mayari harvest talaga kayo ng harvest. Ito yung mga ano, lasima na kuwan, yung bagang wild. Ito yung maliliit ang dahon. Kumpara naman dun sa kuwan to, ng mga pambenta, lalaki ng dahon. Kaya kita ninyo yung pakalat-kalat lamang yan. Yan isa sa perennial na gawin. Nagugulay din yan. Masustansya ra yung mga ano, lasima na gamot pa yan sa ano. Gamot pa yan sa cancer. O, kaya ano, kung kayo mga bisan lamang, ang itanim ninyo yung mga perennial na ano. Ito pa yung isa pa yan. Ang tawagin dito yung mga spinach yan eh. Spinach na kuwan. Yan, ito yun. Dati nagtanim ako niyan galing lang doon sa ano, sa Panda Mall. Bumili ako na yan pagkatapos yung mga magugulang tinanim ko diyan. Pagkatapos ano, yung namatay na yung ano, yung tinanim ko dahil tumanda na. Tapos ko namatay yun, yung ano na mulaklak na munga. Ay ito yung nagtag-ulan dito, di ko akalain, kita nyo may sibol. Yan ang isa sa perennial na ano na gulay na maganda nating ano itanim. Ang kagandahan kasi niyan ay kapag kayon tayo yung mga busy tayo sa trabaho, ganyan ang dapat natin mga ano mga itatanim. Yung bagang isang beses ka lang na magtatanim tapos yun, ani ka lang ng ani. Kasi kung halimbawa lalo tayo yung mga ano marami tayong trabaho, ay ganyan ang ating itanim para kuha. Yung isa pa din yung mga alam niyo yung patani na maliliit, yung mga sibatsi. Yung maganda rin itanim yun dahil kasi dati ako may tanim doon ako dati
Yun ang hilig na hilig ko itanim. Dahil kasi ang kagandahan na yon, yun bawa isabog mo lang yung mga buto na yon, siya yun naninibol na. Pagkatapos, siya taon-taon na yun, kapag kain tumanda na, siya maninibol naman yung kanyang mga buto. Meron na naman, tapos walang ubos hanggang sa makikita mo, ang dami mga tuyo, hindi mo na nga makaubos-ubos. Kaya ano na ko yun, kanta sawa-sawa ako sa sa mga gulay na yan. Ang isang maganda rin itanim yung perennial, yung gang yung gang ampalaya na ligaw. Yan, maganda rin yun. Masustansya pa yun, yung mga ampalaya ligaw kumpara dun sa mga ampalaya na nabibili sa bayan. Yung gang kita mo nga habang-haba, lalaking lalaki, ay masustansya yung ampalayan ligaw. Ang kagandahan na yun, kapag nakapagtanim ng isang beses, yan, magugulay ka na magugulay. Ang ano nga lang do, kapag ganito hayaan mo lang, wag mo laging lilinisin siya. Dahil kasi yung mga kuha na yun, yung kasi mga nanlalaglag yung kanyang mga hinog. Pagkatapos yung mga buto doon, nangangalat, hayaan mo lang yun. Siya, yun ikaw taon-taon ikaw lagi kami ang palaya. Yun naman yun lalong bagay doon sa mga tao na yung bagang ikaw busy sa trabaho, tsaka yung mga walang hilig magtanim. O yan, nakagandahan na yan, mga kuha na yan. Talagang pag ikaw isang beses nakapagtanim, ay ikaw ay halos taon-taon na meron ka ng ma-harvest. Yan ang kagandahan sa mga perennial na gulay. Kaya yan ang ang dapat nating itanim. Yung mga tatamad-tamad diyan at ayaw ang isa pa, yung alam nyo yung papaya, yun perennial din. Ang nga lang tayo, yung bagang kaya hindi nagiging perennial kasi, minsan tayo nyo, pag nagtanim tayo ng papaya, ang gagawin natin pagka tumaas na, ang gagawin pinuputol na. Dahil kasi ang katwiran napakataas na yung papaya, hindi na makuha. Wala namang pansungkit. Ayun, ganyan, ang ginagawa doon kapag mataas na, hinahayaan nyo na yon. Hayaan nyo tumaas, kung hindi nyo makuha, hayaan nyo na. Ayun, ang mga ibon sa yung mga pagka nahinog yung papaya, doon na yung bunga. Yun ikakainin ng ibon, tapos yung ibon ay pag dumi na yung ibon, ayun may kasama yung mga buto. Kasi yung buto ng papaya hindi yun na tutunaw sa tiyan ng ibon. Kaya mangyayari kapag dumumi yung ibon, edi may sisibol na ng papaya. Tapos ang gawin nyo dun sa inyo, yung may mga puno kayo, hayaan nyo lang yung mga ibon doon. Tapos yun kapag may kusa na ng tutubo doon na Tapos kasi yung iba pating mga papaya, kapag yun hinahayaan nyo lang tumaas yan ng tumaas, yun halimbawa, yung ibang mga hindi naman nauubos ng ibon, yun ipapatak ng kusa. Pag namatak ng kusa yun, siyempre yung mga kasama mga buto, hanggang sa mamaya makikita rin nyo, may mga naninibol na dyan. Tanong nyo, hindi na kayo nagtatanim. Pero may sisibol ng papaya, kaya yung papaya isa sa perennial din, na gulay na prutas. Ang kagandahan kasi sa papaya, prutas na, gulay pa. Ang sarap pa yan ng ginataan niyang papaya, maganda rin pasama sa tinolang manok. Kaya yung kasi minsan kaya tayo tinatabas natin ng papaya. Hayaan nyo yung pagkain tumaas, hayaan nyo siyang tumaas at mapakinabangan ng ibon. Tapos kung halimbawa wala pa tayong kuwan, di magtanim muna tayo. Tapos pagkatapos na yun sa isang taon, hindi na tayo magtatanim. Dahil meron na namang sisibol na kanya yun. Dahil nga sa halimbawa hinahayaan lang natin ng papaya, ay di yun may sisibol na kusa. Yung kasi ganyan yung sa amin doon, hinahayaan ko lang, tapos may nakita nyo doon sa gubat. Bakit naman tataka ka doon sa amin doon may nagsisibulan na papaya, isang galing yun. Yung kasing papaya na yun, galing yun sa mga mga dumi ng ibon. Kasi yung sa gubat kasi pagka may sumibol na papaya, siyempre tumataas doon. Hanggang sa yung bunga na yun nahuhulog din lang kapag tapos yun naninibol na ulit ng kanya, kaya dun sa gubat nakakaroon ng papaya. Kaya ganyan din sa atin. Kaya yan ang kagandahan ng mga perennial na gulay. Kaya katulad nito, ito spinach na ito, masustansya yan. Kita mo yung si papay. Si papay yan ang kinakain lumalakas siya. May isa pang klase dito, iba't iba yung yung spinach na kuwan. Yung kita nyo yung yung tawag doon ito. Ang isa pang maganda rin itanim yung yung saluyot.
Yung saluyot yan, saluyot kapag kayo nakapagtanim. Yung sa amin ang tawag naman doon ay yung ano, yung pasaw. Kapag kayo nakapagtanim din ng isang beses na yun, siya tuloy-tuloy na rin yun. Like, tuloy-tuloy na. Dahil kasi yun eh, napakagaling din na yung mamunga. Tapos, siya yun ay taon-taon. Meron na kayong lagi. Tuwing magtatag-ulan siya, sibulan na. Ang bilis naman na yung lumaki. O di lagi na kayong ano, may makakaputi ng, makakapag-harvest kayo lagi ng gulay. Ang isa pa dito, yung nakita ko rin na maganda rin yung mustasa. Kasi nagtanim ako ng ano ng mustasa, yun natuyo na yung mustasa. Kita niyo doon, may sumibol na doon, nagtag-ulan ni may sumibol na mustasa. Yan hindi ko na itinanim yan. Yan nilaglag lang diyan na buto. Tapos yun, tumubo siya. Kaya yung mustasa, ang mustasa naman parang maging perennial yan. Ang gagawin niyo doon sa mustasa ikuan, hayaan nyo silang ano, yung kukuhanin nyo lang yung dahon tapos mumulaklak at mumunga, tapos yun ikusa na naman lalaglag yung mga buto na yan, tapos yun, oh, meron na naman kayong mustasa. Hindi na kayo isang beses lang kayo nagtanim tapos meron na naman. Kaya yung ano, mga sa mga busy dyan, tanim nyo yung mga perennial na gulay kagaya na yan, katulad ito mustasa, yung spinach, alugbati, kamuting baging, mga sibatsi, mga yung petsay pwede rin eh. Petsay, hayaan nyo lang yun na ano, pagka may petsay, hayaan nyo lang, kuhaan nyo lang dahon, tapos yun, kung sana yun mamamata kayong buto, tapos may petsay na kayo lagi. Yan, kaya talim tayo ng mga perennial na gulay. Yan ang mga klase ng perennial na magandang tanim. Yan, okay tayo nyo yung mga kawan, yung mga ganyan, mga insekto na ganyan, nagagawa sila ng mga butas. Kaya pala butas-butas ng mga kawang ito ay sila pala ang gumagawa. Kasi dati diyang nagtanim kasi ako dito, mga tuyo na yung mga yung mga mustasa. Sila pala yung mga kumakain yan. Yung mga ugat kasi ng mga mga mustasa na tuyo na yan, sila yung pala ang kumakain yan. Kaya pala nagkakaroon ng butas-butas yan. Tapos yun naman mga dumi niya, yan ang mga nagiging fertilizer na kawan, na siya naman kakainin naman ng mga halaman na bagong tutubo. Kaya ganyan. O sige, yung nga pala hindi pa nakapag-subscribe tsaka nakapag-follow sa ating mga kwentuhan, follow tayo at mag-subscribe. Kaya yung mga busy dyan, tanim tayo ng mga perennial na gulay para pagka isang beses tayo nagtanim at walang tigil naman ng ating pag-harvest. So sige, maraming salamat.